Magandang araw po muli sa inyong lahat mula dito sa St. Paul Seminary Foundation. Muli, samahan niyo po kami sa pagninilay ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea at ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya si Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Maraming haka-haka ang taong bayan kung sino si Jesus. Pero si Simon Pedro ang nakapagbigay ng tamang sagot na, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ayon na rin kay Jesus, ang Diyos mismo ang nagbunyag ng katotohanan ito kay Pedro. Dahil dito, pinangalanan ni Jesus si Pedro na bato, ang nangunguna sa lahat ng mga alagad. Sa darating na panahon, ang mga papa ang hahalili kay Pedro sa iglesia na itatayo ni Kristo. At pinagkalooban din sila ng kapangyarihan para tiyakin kung sino ang mga tunay na kabilang o hindi sa mga sumasampalataya. Mahalagang tandaan na hindi lamang si Pedro at ang mga alagad ang isinusugo ni Jesus, kundi tayong lahat din sa kasalukuyang panahon. Hindi naman humihiling ang Panginoon ng mga dakilang bagay mula sa atin. Sa palagay ko'y lubos na siyang masisiyahan kung regular nating palalalimin ng personal na kaugnayan natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga sandali ng katahimikan sa piling niya, sa mga misa, rosaryo at iba pang mga debosyon. Ipakilala din natin siya sa lahat ng nakakasalamuhan natin kung saan-saan. Mga pedicab at tricycle driver, mga tindera sa palengke, mga batang kargator ng mga pinamili at tagatawag ng taxi sa grocery, mga security guard sa subdivision at iba pa.
Sana sa araw-araw na pakikisalamuhan natin sa kanila ay madama rin nila ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Sa madaling salita, ipakita natin sa paggawa at hindi lamang sa paggawa ang ating pagsisikap na mamuhay gaya ni Kristo na may lubos na malasakit, pag-unawa at pagmamahal sa mga munting tinig ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Patotohanan natin na siya ang ating tagapagligtas na sinusundan bilang daan, katotohanan at buhay patungo sa kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan nga nila at mapapanindigan din nila na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Atin pong napakinggan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito mula sa simbahan. Paspasan po sana kayo ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.